Good day mga kabady. Yan, pasado alas 9 na mga kabady. At day 59 na po ng ating mga tilapia ngayon. Yan, kaka-on ko lang po ng solar. Tayo po ay magpiprepare na din para magpakain sa ating mga tilapia. At ang ganda na po ng aming weather dito. Sobrang init na. May mga ulap-ulap pero hindi yung mga ulap na nagdadala ng ulan. Yan. So pakita ko rin sa inyo yung mga tilapia natin bago tayo magpakain mga kabady. Yan na sila oh. Sunod-sunod na sila sa akin. Punta tayo dito sa agnan, try natin. Yun. Paikot-ikot sila mga kabady. Yan, so prepare na po tayo mga kabady. Samahan niyo ako. Start na. Yo mga kabady, ngayon pong araw ay nag-start na yung pagdagdag ng pagkain ng ating mga tilapia. Ginawa ko na pong 3 kilo. Yan, sabi ko po sa inyo kahapon, kapag ngayon po ay gumanda yung ating panahon ay dadagdagan ko na yung pagkain ng ating mga alaga. Yan. At yun naman po, gumanda na rin po yung ating panahon. Maaraw na, half day na rin sa balat. Yan, kaya nag-decide na tayo talaga na bigay sa kanila ng 3 kilo mula ngayon hanggang sa araw na magtimbang ulit tayo. Yan, kasi pag nagtimbang tayo ay makukumpute ulit natin kung ilan ba dapat yung dapat ipakain sa kanila at kung dapat na tayong palit ng pagkain nila. Yan. So ang dami kong binigay kanina dito mga kabady, pero ubos na. Yan, gawa nga ng maganda na yung araw. So yan ang gustong gusto ng ating mga tilapia, yung mainit-init. Magana silang kumain kapag ganito. Yan, meron pa naman tayo ditong mga kalahating kilo. At ngayon po ay makikita natin sila ng ayos, gawa ng maliwanag ang kalangitan. So maliwanag din ang tubig, hindi siya against the light ngayon mga kabady. Yan, ang lalaki na nila mga kabady. Yun nga lang ay sabi nga ni Manong Ryan ay na-notice din niya na hindi ganun na kataba ngayon yung tilapia. Kahit yung sa kanya gawa nga ng ulan ng ulan, kaya pa isa-isa lang yung pakain sa kanila, hindi tayo masyado nakakapagpakompleto. Pero ngayon na nakakapagpakompleto tayo ay dapat sulitin natin. Dapat mabigyan natin sila ng sapat na pagkain. Yan. 3 beses natin sila mapapakain ngayong araw kung sakaling maging maganda ang panahon hanggang mamayang hapon. Yan. Ang bilis din ng panahon mga kabady. Bukas ay 2 months na sila dito sa amin. Yan, pero since ngayon po ay nasa rainy days po tayo,
ang ating pong mga alagang tilapia ay medyo may kabagalan sa paglaki compare kapag sa summertime. Yan, imbis na mga 4 months may mga matitimbang na tayong let's say 4 pieces or 5 pieces per kilo na, baka medyo hindi abutin pa. So kailangan muna natin na maghintay ng mga 4.5 weeks, mga ganyan, to 5 months para makuha talaga natin yung 4 na piraso hanggang 5 piraso per kilo. Yan. Pero tayo naman po ay nakamonitor lagi dito sa ating tilapia at sa kanilang kinakain, kaya hindi na mahirap sa atin na tansyahin yung kanilang timbang at talaki. Yan. At maganda lang din na nagkaroon tayo ng sistema nung una pa lang. Yan, kaya meron po tayong guide sa pag-aalaga at kung ano po yung maganda nung unang grow natin, ayun po ang ina-apply pa rin natin hanggang ngayon sa second grow at sa mga susunod pang grow natin ng tilapia, mga kabady. Yan. Pero yun nga po, sabi ko ay may konting pagkakaiba sa pag-grow ng summertime at ng rainy days. Yan. Disclaimer lang, hindi po tayo expert. Yun lang po ay ang aking opinion. Yan. Yan, so naibigay na natin yung 3 kilos, mga kabady. Tapos na, pero napakaganda kasing pagmasdan ngayon, gawa nga ng kitang kita natin sila. Yan, at napakagalaw na ng tubig. Yan, maalon-alon yung tubig kasi nga po ay mas malalaki na sila ngayon. Pagpatak pa po yan ng 3 months hanggang 4 months, mas grabe yung galaw na ng tubig. Pero kung tutuusin naman, mga kabady, satisfy pa rin naman tayo sa paglaki ng ating mga tilapia. Yan, kasi majority na sa kanila ay nasa 3 fingers, mga kabady. Masasabi natin mga nasa 75% to 80% na nasa 3 fingers na. Basta wag lang tayo basta nagpapalit ng pagkain ng ating mga tilapia para nasa ganon yung medyo maliliit makahabol din. Kaya maganda yung namomonitor natin lagi yung kanilang pagkain. Yun, laki ng puti na yun. At parang kinulang pa nga sila, mga kabady. Pero syempre dyan muna tayo sa 3 kilos. Hindi naman tayo pwedeng magbigay na magbigay kasi baka ma-overfed naman natin sila, mahirap na. Or kung kailang nagbigay pa ulit tayo biglang ayaw naman na nila, hindi naman na nila maubos, so sayang yung feeds. Kaya dyan muna, i-monitor muna natin yung 3 kilos na pakain sa kanila per pakain. Then kung talagang kulang pa yon ay dapat nating dagdagan. Yan, siguro magtitimbang ulit tayo mga around mga 65 days na lang nila siguro, or 70 days, mga ganyan. Then tignan natin kung dapat na ba silang pakainin ng grower or mag-stick muna tayo sa starter. Yan. Pero tansya ko lang, mga kabady, siguro mga 10 grams pa para maano natin, masabi natin pwede na silang
mag grower. Yan, 10 grams per piece yan mga kabady, na dagdag sa kanilang body weight. Yan, nandito na tayo malapit sa hagdan. Yan, lakas na po ng ating overflow. Nasa 2,500 lang yung lagi nating ginagawa. Yan, yung red tilapia mga kabady. Nako, kumiwalay na naman, pumunta na naman sa may gilid. Ano ba naman yan? Yun. Huwag ka muna lumubog. Yan, kita nyo ba siya mga kabady? Yan, tagal nating hinahanap. Yan na siya, oh. Yan yung red tilapia nating naiwan mga kabady. Iisa na lang siya. Yan, buti naman at na-videoan na rin natin siya ng mas malinaw sa tagal-tagal ng panahon na gusto natin siya makita. Ngayon lang talaga natin siya naispatan. Hindi na siya, oh. Nakikihalo na siya. Magaling siya magtago sa mga kingfisher, hindi siya nadagat mga kabady. Mga 1 linggo pa yan ay hindi na basta-basta makukuha yan ng kingfisher kasi malaki na siya nun. Yan, at tingnan niyo sila at sila po ay nangihingi pa. Yan, so mahaba ng ating video mga kabady. Update ko na lang ulit kayo mamaya kung tayo po ay makapapakain na mamayang tanghali. Hanggang mamaya na lang ulit mga kabady. Yun, update mga kabady. Mag-alas-2 na. So pangalawang kain ng ating mga alaga. At napakaganda pa rin po ng ating weather ngayon. Kaya simulan na natin mga kabady. Start na. Yan mga kabady, naibigay na ulit natin yung 2.5 kilos ng starter. Yan, so malilim na naman dun banda, oh, sa may malapit sa exit mga kabady. So dito na lang tayo ulit malapit sa hagdan kasi dito maliwanag din. Dito na lang natin sila papakainin. Yan, saka pati yung ating solar ay affected nung paglilim ng ating mga puno dito sa kabila. Kasi yung ating araw nandyan na. Diyan na siya nakatapat. Dati nung last year dito banda, sakto yung tapat ng solar na yan. Kaya dyan nilagay ang solar dati. Ngayon nandito na siya, oh. Nasa kaliwa na siya. Kaya ngayon medyo mahina yung tubig, oh. May tubig naman na umaagos pero mahina. Buti na lang kanina umaga ay nakakapagpa-overflow na tayo. Yan, so bibigyan na ulit natin dito mga kabady. Tapos kung manonotice nyo, di ba yung pagka-green medyo nag-light ulit. Gawa siguro ng natamaan na ng matagal-tagal ng sikat ng araw. Ayan. Kaya nagkaganyan ng kulay. Tapos naaanod pa palabas ng ating fish pan.
sana ganyan lang yung kulay niya hanggang sa lumaki itong mga tilapia natin para kitang kita natin sila. Yan, nilahat ko na mga kabady, 3 kilo yan at napaubos na naman natin. Grabe, ang dami nila. Pagka tuloy-tuloy ito na ganito mga kabady, na nakakapagpakompleto tayo lagi ng pagkain sa kanila, ay magiging malaki yung ilalaki nila, kasi nakakakain na sila ng tama. Unlike nung mga umuulan-ulan, makakapagpakain lang tayo 1 beses, 2 beses. So imbis na makapag-store sila ng taba, nagagamit din nila kasi nga nagugutom sila kasi hindi tayo nakakapagpakompleto ng pagkain. Pero ngayon na 2-3 araw na rin na sunod-sunod na naman tayo nakakapagpakain ng maganda-ganda, ay ayos yan. Tingnan nyo, bumibilog na naman yung mga kanila sa batok nila. Tapos lulobo ulit yung mga yan, lalaki. At saka malapit na din tayo magtimbang. So makukuha natin yung eksaktong pakain na naman sa kanila, kasi last na nagtimbang tayo mga nasa 45, mga ganon. 2 kilos mahigit lang yung kailangan nila per pakain, pero nagdadagdag naman tayo mga kabady pag mga pangatlong araw, ganyan, 4 na araw, pag nakikita na natin kinukulang sila. Yan. So ganun din ang gagawin natin sa susunod na magtitimbang tayo. Yan, ang ganda lang nilang panoorin ngayon mga kabady, gawa ng napakalinaw din ng tubig, or hindi naman malinaw na malinaw, at least nakikita natin sila ng maganda, ng mas maaga. Yan, dahil pa nila dito, mas maaga na lang na pan ngayon, mas maagang maliliman to ang ating fish pan, unlike nung summer time, kasi halos hindi pa to natatakpan pagkasama ngayon nag-iba kasi yung posisyon ng araw, kaya ganyan. Alas 2 pa lang, medyo mahina na din yung ating solar, pero ang kagandahan niya, gumagana pa. Tapos ito, may spot na natira na pwede tayong magpakain para mapanood natin sila ng ayos. Ayan. At yung ating mga ibang alaga nandun, naka-chill lang sila doon, papahinga sila doon malapit sa may solar. Pero yung mga gansa natin kanina, nandun malapit sa may kapitbahay namin, na takot lang sila kay Uncle Anton kanina, kasi pumunta si Uncle Anton doon kasi nagagawa siya ng uling, nagtakbuhan na dito pa uwi. Yan, so mga kabady, tapos na tayong kumain at hopefully mamaya ay makapagpakain ulit tayo mga bandang alas 5. Yan. Yan, so hanggang dito na lang muna mga kabady, update ulit tayo mamaya. Good day mga kabady, 4:56 na ng hapon. Yan, so makaka-3 kain sila ngayong araw mga kabady, dahil maganda pa rin ang ating panahon. So tara, simulan na natin mga kabady. Start na.
Yan mga kabali, naibigyan na natin ng 2.5 kilos. Ayan, kasama natin si Manong Ryan, papakain din. Hello. Dito tayo sa paboritong spot. Yan. Pati itong mga alaga natin na pabo at pato ay gutom na rin. Akala nila sila na yung bibigyan natin. Yan, so dito muna tayo pakain. Mamaya na yun sila. Kumain talaga mga kabali. So lalating ko na ito mga kabali. Yan. Buti naman at gumanda yung ating weather. Kita nyo ba yan? Pero napakalinsangan na ulit. Pero kapag ka naman tag-ulan, nandiyan naman yung hindi tayo makapagpakain. Di bali ng malinsangan at tayo po ay pinagpapawisan, mas okay po yun. At least natatanggal ang toxin sa ating mga katawan. Yan, konti na lang mga kabady, tapos na sila. Tapos yung mga yon nandun na naman sa kabila, umikot na naman sila. Nilagay ko na ulit yung net pero umikot yung mga yan. Yan, tapos yung kambing natin, siya ang ginagawa natin grass cutter dyan, tsaka itong mga alaga natin to. Ayan o, yan yung mga dahon-dahon dito naubos na. Sa susunod i-adjust na naman natin yung kambing na yun, lagyan natin dun sa may malapit sa malunggay na yun, nang sa ganun makain niya yung mga maraming damo dun. Yun, sa mga kabady, tapos na naman ang isang araw ng kanilang pagkain. Buti naman at hindi ngayon umulan, nakapagkompleto tayo. Yan, so hindi na natin papatagalin mga kabady, gawa na nga nanghihingi na rin ng pagkain yung mga ibang alaga natin, so bibigyan na natin sila. Yan, maraming salamat po sa mga subscribers, sa mga silent viewers, sa family, sa friends, at sa mga OFW. Yan, stay safe po lagi. Huwag po tayo magpaka-stress sa buhay. Yan. Hanggang bukas ulit. Bye bye.